Find the first and second derivatives of each of the following functions. I-highlight your answers. And the other one also is here. Pareho lang. Okay. Write the y first. So so go first to the sa chapter 11 last problem para ma-share yung pinagdala niya. Yes, go there. Go there now. Ano ba? Ano naman tayo sa... Yes. Testing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Okay. Testing here. Sorry, medyo may technical difficulty kasi ginagamit ko ngayon yung phone eh. So, anyway, ito yung send ko yung link para sigurado. Pero yung send ko sa Facebook Messenger para makapag-share na yung Scratchboard. And then we're doing yung last parts ng chapter 11. Copy link. Sorry, medyo mabagal lang yung laptop. Okay, anyway, habang isesend ko muna. So habang isesend ko to, pwedeng simulan mo na yung solution mo dun sa number 19.
Minok na. Ah, Sorry, na-check na natin to, no? So, Oh. sorry, yung challenge yourself number 1 pala. share mo yung solution. Scan. Yan. Share lang po namin itong solution niya para may record po kami. Sige. Okay, and anyway, ito yung sa Jamboard. So, dapat pa ito ko yung pangalan ng board eh. Joshua na lang. Let's change the name. Makalintang. Salts. Or Ito na po yung sa challenge problem. okay. Balik mo sa Lang. Reload ko. Reload ko. Kaya basahin ko lang. So, A is express the area of A in terms of X. Teka, yung simplified form niyan, anong nakuha mo? Yan po. X cube minus X. Okay, yung sa letter B, find the rate of change of so 47 over 48 units squared per second. Okay, yung number 2 naman. Okay, so yung variable mo yung H. So, yung ginawa ko kasi Y eh. Sige, next. Yes. V is equal to so 4H cube over 27. DVDH is 4 over 9 H square. DVDT is 4. So, teka. May sign, ano siya? yung H natin ay height, di ba? Opo. Ngayon, anong nangyayari sa height as time increases? Tama po pala ako. Nagde-decrease. So, DHDD should be negative. Yun nga po yung tatanong sana ni Joshua, kaya yung initial na answer niya negative. Kasi sa key, ano po, positive na po. Net. Pwede mong bigay yon as kung magnitude yung hinihingi. Apo. Kaya, check natin yung pagkaka-state. Calculate the rate of change of the height of the water level. Yeah, so I think mas na negative kasi nagdi-decrease eh. Apo. Opo. Okay, yung next, punta tayo sa chapter 12. So, magsisimula yung trig functions dito. Ito na po pala yung double I. Sorry. Saan naman yung double I? Teka, yung hinihingi sa part 2 by the horizontal surface of area of the water. Lalo po, the rate of change. When the water is, horizontal surface area of the water and the depth of water is, teka, yung sa part 2,
Kaya parang nawala. Punta ka doon sa... Okay. Okay. Kailangan nating mag-substitute ng... Patingin, ano nakuha mo? Yung surface area? Ay, yung ano po, actually po, yung tanong yata po, calculate the rate of change of the horizontal surface area of the water. Okay. Okay na. So, Abo. dAdt. Tapos, ang nakuha ay, okay, negative 1 cm square per second. Abo. Okay. Sige. Yung number, so, let's go to the next chapter na. Abo. Ngayon, yung ginawa mo na ba yung investigation dito? Ng investigation. Investigation. Yung bakit tayo naniniwala na yung derivative ng sine at cosine ay ganyan? Nasaan po yung investigation? Kaya, check ko lang. Kaya, kung mali yung naalala ko. Sorry. 13 pala yun, hindi 12. Abo. Ayun. Okay, so, kaya, kung ko lang yung solutions ko for 12. 9. Ayun. dy dx is 15x squared minus 6x, 30x minus 6. Show that teka, third, ang tinatanong dito ay teka, second derivative is 30x minus 6, tapos 15x yung derivative, tapos yung square ng, teka, show that yung square ng derivative. Okay, sige. Okay na. Next, yung sa number 2. The range of values for which both are positive. X is greater than 2, 5. Bakit may... Ano yung sa ano? Yung 1, x much greater than 1/5? Kasi po, since that if x is already greater than 2/5, then of course x must be greater than 1/5. Iba yung notation yan. Isuot mo lang, Okay. since x is greater than 2/5, then x is greater than 1/5. Kasi ginagamit yung notation niyan sa physics as kapag yung scale ng x is much larger than a certain number. Ano siya, ginagamit siya sa kailan just yung sa argument for kailan pwede kang mag-approximate ng expansion ng binomial expansion, halimbawa. Mabo. Okay, so x is greater than 2/5. X is great or x 15 minus x. X is, teka ko itindihin yung argument dito. 15x squared minus 6x is greater than 0.
finactor, therefore x is greater than 0, parang x is greater than 6 over 15. Teka, hindi ko maintindihan yung sa yung first part ng yung paano nakuha yung x is greater than 2/5. Ilan lang po, finactor lang po yung x is greater than 6 over 15. And it's not, alam ko naman paano gawin yan. Ang ano ko niyan ay, it's a writing question rather than a conceptual difficulty. Opo. So, paano naging, kasi, okay, nasulat na x times 15x minus 6 is greater than 0. Therefore, dumiretso na x is greater than 0, x. So, hindi ko naintindihan yung therefore, ito. Saan nanggaling yan? Steps. Hindi rin po nilalagay ng Okay. Ano kasi ito? Okay. So, may techniques naman, di ba? Yung, naalala mo yung chapter 2? Yung section 2.2? Abo. I-sketch mo yung graph nung quadratic. Tapos yung crossings. Tapos i-label mo lang yung yung zeros. Yun. Tapos ayan. So, yung gusto natin, yung product, yan, di ba? So, ang yan, so ang nakuha natin, yung dalawang solutions are x is less than 0. So, since gusto natin na positive, di ba, mark out na. So, x is less than 0. X is less than 0. Kasi nandun sa kabila. Or x is greater than 2/5. Opo. So, yung conclusion ay, yung wag mo pagdikitin yung x greater than 0 at saka x is greater than 6 over 15. So, yeah, tingnan ko kung masulat ko. Damn it. Sorry. Let me fix. Hindi na binabasa. Ay. Pen. So, x is less than 0 or x is greater than 6 over 15. Tapos, next line. So, naka-answer yung 3, so 2/5. Kaya kita ba yung sa sinulat ko? Sa Jamboard? Ayun. Okay, so pwedeng ganyan yung yung sulat mo na, okay, ito yung first conclusion mo and then yung next. Na, okay, simplifying, pwedeng yun.
Ito lang yung lalabas. Tapos yung before that, nandun yung sketch. Ako, ang ginawa ko dyan, table of signs. Pero, yun nga, baka mas preferred mo to dahil mas maikli yan. Okay, pwede patingin ngayon. Tingnan na yung kasunod. So, nakuha na natin yung ano, no? Na yung conditions na kailan positive yung derivative. Next, yung eto na, when d squared y dx squared is greater than 0, makukuha naman natin yung x is greater than 1/5. So, meron lang yung last step ay kailangan mo i-combine yung dalawang statements. For both to be true, then x should be greater than 2/5. Kaya, pakita ko sa iyo yung paano ko sinulat. Kasi, ano yun eh, I think useful na makita mo yung write-up. Abo. Asay ko sa messenger. Okay. So, ang ginawa ko naman, nag-table of signs ako. Tapos, pinakita ko na ito yung factors, ito yung signs ng derivative, ito yung number line. And then from this table of signs, ito yung conclusion. dy dx is greater than 0 when x is greater than less than 0 or x is greater than 2/5. Okay, once nagawa ko na yung conclusion yan, okay, separately, let's examine yung second derivative. When is it greater than 0? Ayan. So x is greater than 2/5, than 1/5. Ngayon, gumawa ko ng panibagong table of signs. So pag mo baka, tingnan mo yung gumawa ko ng table of signs. So na-establish ko na second derivative is positive when x is greater than 1/5. Ngayon, gumawa akong table of signs for both. Tapos tingnan ko saan nag-overlap na parehong positive. And it happens when x is greater than 2/5. Abo. Ano to? Yung ganitong practice, kaya rin useful na makuha mo kasi pag ang exercise ay graph, gagawin mo talaga yan. May table of signs ka for the derivative kasi yung shape ng graph dictated by the derivative and the signs of the derivative and second derivative. Kaya kapag increasing, derivative is positive. Pag may stationary point, 0. Decreasing kapag negative. And then yung second derivative will providing information about concavity. Kung concave up or concave down. Anyway, I think that yung third derivative mo, it will dictate how much concavity. Ano siya, binibigay niya lang rate of change siya ng concavity eh. So it doesn't really say hindi siya directly interpretable. Sinasabi lang na okay, concavity is increasing or kung yung second, it just says something about okay, second derivative is increasing or decreasing. Ito kasi yung rate of increase ng derivative, yun yung sa related siya sa kung concave up or down. Anyway, parang di ko pa yata nakikita yung, I think nasa ibang book na yung
graphing exercises using derivatives eh. So, pag natapos natin to, sa H2 math, I think ginagawa talaga yun. Opo. Okay, so, ganun. Ngayon, tingnan natin yung part 3. So, this is, yeah. So, if magkaibang degree, therefore cannot be equal. Okay, yung question 2 naman, tingnan natin. So, d nu, find the values of t for which d nu dt is equal to, okay. So, kinumpute yung first and second derivative, and then equate Nu ba t po? equals Nu ba 1 po yan? and negative 1/3. Nu yun. Dapat pa ganun. Opo. Okay, so yung next, yeah, check yung book. So nasa 12.1. Okay, so 12A number 1. Nagawa mo na? Patingin? Yan po. So negative 1 over, so sa A, 12x cubed, 36x squared, 5, 0, 6x plus 5 and 6, negative 1 over x squared, and 2 over x cubed. And then for E, yeah, wala yun. A, B, C, D, E. 810 times 3x, 8x, 3x plus 2 to the 8. Negative 1. Yeah. 810, 3x plus 2 to the 8. 30 times 3x plus 2 to the 9. Yung F, patingin. So square y equals square root of, or negative 1 over 4 squared of x minus 4 cubed. Okay. Teka, may note lang ako na na nakita sa solution ko. So ito yung additional exercise. Opo. So, kasi dinefine na dito yung first and second derivative, di ba? Pag dun sa H2 mathematics, yung math after this, nag-infinite series eh. And part of the method for evaluating series is by getting the nth derivative. So ang nth derivative is take the derivative n times. So when n is 5, edi take the derivative 5 times. Ngayon, ano yung pattern? For example, gusto kong kunin yung nth derivative ng 1 over x. What do I get? Na-encounter mo na ba yung proof by induction? Opo. Oh, sige. So first, investigate and then give a complete proof by induction. Okay. So, ano yung nth derivative? N is an integer na in general. 1 over x. So, yung next na derivative will be negative. The next one will be positive kasi negative na yung exponent ng x. So, Try mo. So, make a table first of
yung first few derivatives. So, first derivative, second, third, fourth. Real. I think mas maganda na yung column, yung table mo, pababa yung n. So, n equals 1, 2, 3. Kasi yung derivative, di ba, ito yung i-fill in mo. Para mas, so that you have more space. Tapos, d to the n, dx to the n of x to the negative 1. Kaya tingnan mo yung sa board, sa yung next page. Ngayon ito yung gawin mong table. So, yung n, 1, 2, 3, 4, tapos derivative with respect to nth derivative of x of negative 1, tapos i-fill in mo yan. Teka, kita mo yung sa pwede patingin ng, tingnan mo yung ginawa kong table dun sa Jamboard. Next page. Okay. Opo. Kasi mo, ano yung pattern? One, two, three. Annotation. So, nth derivative, d to the n, dx to the n of x to the negative 1. Or 1 over x, if you prefer. Opo. That's one. Teka, yung pi na yan, ang ibig sabihin ng product na yan ay
substitute yung values of I and then multiply them out from 1 to n. So, I mean, ano pala po, factorial pala. Yes. okay. So, pag tinest natin, when n is 1, negative, n is 2, positive, at lumalabas yung tamang exponents. Ngayon, yung proof by induction. So, alam natin na it's true for n equals 1, 2, 3, 4. How do we prove that in general? Okay, so dx x plus 1. Yeah, down next page. Ay, x plus 1, n plus 1. Plus 1. Okay. Okay. So, yung inductive step, so yung proof by induction, di ba? Parang ang analog ay climbing a ladder. Abo. Yung first, you have to prove that you can climb to the first step of the ladder, which is yung purpose ng table. Yung base case po. And then, yung next step ay, if you are on the nth step, you can go to the n plus 1th step. You have to prove that. Abo. So ang step nun ay, nasa page 3 na ako, no? Pwede patingin sa Jamboard. So, pwede po kung dx, yung request edit access po. Nag-request po. sige. Nasa email yata po. Okay, kaya buksan ko sa email. Okay na ba yun? Bila po. Reloading. Yes! Gumana po. Okay, so so ang assumption dito, so ang first step ay we can climb to the first step of the ladder, which we've done with the table. Ngayon, ang next na kailangan natin i-prove, if d to the n, dx to the n of 1 over x is n factorial, negative 1 to the n, x to the negative n plus 1, we have to show that starting from this, we can get to yung n plus 1th expression. So, differentiate mo yan and see kung anong mangyayari. So, ang assumption we've reached by the inductive step is we're now at the nth step.
we need to show that if you're on the nth step, we can go to the n plus 1 step. So start there, differentiate, and then show na lalabas nga yung tamang expression. So n factorial, negative 1 to the n. So okay. Okay, so differentiating, if you're at the nth step, you can get to the n plus 1 step. So napakita natin yung second part. And then combining yung first two, we know that it works for n equals 1. And we know that if it works for n, it will work for n plus 1. Yung conclusion, so that completes the inductive proof. Apo. Okay. Ngayon, yung one other thing bakit useful din yung nth derivatives. So preview ko lang to. Apo. May tinatawag na Maclaurin. Okay. So yung usefulness, so punta ka sa next page ng board. May tinatawag na Maclaurin series. So for example, gusto mong i-calculate yung 1 plus x raised to the 1/2 or some other power, it turns out na kaya mo siyang isulat in the form sum from n equals 0 to infinity. So power series, may factorial dito. Tapos meron tayong derivative, may coefficients lang. Ay, sorry, let me erase this. So sulat ko lang na so yung a sub n. So a sub n, gawin ko lang to. So kaya nating isulat yan in the form a sub n x to the n. So maraming functions na pwede. Yung exact conditions, hindi ko pa pag-uusapan kasi hindi pa siya pasok dun sa kailangan natin eh. Pero, it can be shown na ang a sub n, so kung tawagin mo to na f of x, then this can be written in the form sum from n equals 0 to infinity, nth derivative, at the nth derivative, evaluate at x equal to 0, multiplied to x to the n over n factorial. So, for this one, yung 1 plus x to the 1/2, differentiate n times, and then after you've gotten the nth derivative, substitute x equals 0, and then plug into this expression. So, so this is known as the Maclaurin series. Yung exact na range of validity, hindi pa natin pag-uusapan. Kasi
medyo tricky yung discussion ng convergence eh. Or when does it converge and when does it really represent the function? Pero it shows up. So, sa ano na yan, it's from that series na kaya mong pakita na yung sign of x in radians. Sorry. Next page na ako. So, you can use that to get, for example, sign of x is sum from n equals 0 to infinity, negative 1 to the n, x to the 2n plus 1 over 2n plus 1 factorial. And cosine of x is bagal magluda. Sum from n equals 0 to infinity, negative 1 to the n, x to the 2n over 2n factorial. Abo. So yung mga series niyan, derivable using yung Maclaurin expansions. And unlike for yung square root of 1 plus x, yun, valid lang yun between negative 1 and 1. This one is going to be true for all x. Or for all x. True yan. Abo. As long as yung angle unit na ginagamit mo, radians. Bakit po yung radians lagi po siyang parang yun po yung what's meant what the true angle unit kahit na wala pong binigay na assumption na naka-radians. Radians na po kagad magiging Ano yun eh, I think connected siya sa circle eh. Yun yung natural unit for measuring yung circle kasi di ba yung arc length proportional to the radius and the unit of proportionality is going to be the angle in radians. Opo. Tapos kahit yung sine at cosine, simplest talaga silang i-express in terms of in radians. Kaya may ganyan. Kung degrees yan, magkaka-conversion factors ka pa sa loob ng x. So it's technically possible to write down an infinite series for x in degrees, pero it's going to get uglier kasi mag-i-include ka pa ng factors para i-cancel out yung para i-convert to radians. Opo. Okay, so let's continue with trivia. So this is trivia muna. Babalikan natin yan once nag-infinite series na tayo. So let me see yung next yung next exercise. Yung 12A 2. Okay, let me see. X cube x plus 1. So ito, okay, 1 minus 1 over x square, and then yung derivative, so negative 2, negative, and then, okay, plus 2 over x cube. Okay, yung next, yung sa B. Okay. Wait lang mo.
x cube x to the fourth. Okay. Okay na yan. Iwan mo na yung exponent form kasi i-convert pa. Mabo. Sige. Letter D. 1, 2, 3, 4. Ilang page? Or mag next page ka na kayo. Left with mention. Okay. Yung other way then na pwedeng gawin yan, ganito. Yeah, tapos next. So, nasa page 6 ako nung Jamboard. So, yung isang pwedeng solution dyan, ganito. Y equals x over x minus 1. Tapos, mag-add and subtract ka ng 1. Minsan na ito may mga occasions na mas useful yung gawin to. This is 1 plus 1 over x minus 1. And then take the derivative. Mabo. Ano siya related siya dun sa, di ba yung partial fraction expansions, i-divide out mo muna, then partial fraction expand. Parang ganyan din siya. Na minsan, kung kaya mong i-partial fraction expansion yung isang function, mas simpleng kunin yung derivative. So, sometimes it's an approach that you can consider. Mabo. Okay. So, yung letter E naman.
So, tapusin lang natin tong EF. Yeah. (14 over x minus 1). Okay. And then F. X minus 1, x plus 1. Okay. Two over x plus 1 cube. Okay. So, ngayon, kinumpare mo yung sagot mo with the book. Hindi siya, ang ginawa niya kasi, yung second derivative mo match. Yung first derivative hindi. So, you'll just, para madalingan lang, kung pag kinumbine mo lang siya into a single denominator, lalabas yung sagot mo, yung sagot ng book. Abo. I think ano yun eh, yung ginawa ng book or yung ginagawa ng students dito, siguro, yung low d high minus high d low over low square. Okay, it will work, pero yun nga, it's more work. Abo. Okay? Ngayon, sige, so 12A3, hindi, siguro ito, I think ito yung last natin, 12A3. Ano pala po? Ano yung proper spelling ng inflection? F-E-L-E-C-T or F-E-L-E-X? Ganito, saan ka pabor? Sa British o sa American spelling? Gusto na po yung mas ginagamit. Both correct yata. Depende kasi yan eh. Sa US, yung CTION. Sa British at Commonwealth countries, Australia, Singapore, alam mo yung mga former British colonies except Canada, malamang. X yan. Abo. So, it depends. British ano yan eh. British spelling yung ginagamit ng book na to eh. Abo. Ako naman, tinatry ko lang sundan yung spelling ng book. Pero, yun nga, nasa yan eh. Ewan ko, mas parang, I think, ano yan eh, kaya mas gusto ko yung inflection instead of inflection. Kasi, yung root word na flex,
Di ba, dyan siya nag-change ng pag-flex. Parang dyan siya nag-flex, di ba? Opo. Versus dyan siya nag-reflect. Parang hindi match. Opo. Okay, so derivative at saka second derivative. So ito yung last natin. At least for today. No choice. So yung coordinates ay okay. Kaya, stop muna. Hindi ko na titingnan yung kasi 6:07 eh. So hindi ko na titingnan yung kasunod kasi differentiate and then substitute. Pwede mo nang i-check yon dun sa back of the book. Opo. Papakita ko lang yung tingnan mo yung sa Jamboard ulit.
So, yung starting expression natin can be written as, di ba, 3x plus 1 over 4x minus 1 is equal to 3/4 plus 19 over 4 times 1 over 4x minus 1. So, yan yung alternative method. Nag-long division ako para masulat siya in partial fraction form. Opo. Okay? Anyway, we'll stop here. So, and then after na partial fraction na, madali nang kunin yung derivatives nito, di ba? So, we'll just continue with kung ano yung matapos mo over the next few days. And then, so lang naman nagagawin to eh. So, pakita mo lang sa akin yung nagawa mo on our next meeting, which is on Sunday ulit. Okay? Okay po. Right, so see you on Sunday. Bye-bye. Thank Thank you you po. po. Bye-bye po. Bye-bye po. Boiling kettle. Okay. 4. Missing 4.